Lyson. Ha ha ha! John Litton, kumusta ang lasa ng siyam na nether na lason? Hindi masarap, di ba? Ayos lang. Wala akong nararamdaman kahit ano. Nagkukunwari ka pa rin. Sino mang matamaan ng siyam na nether na lason, imposibleng mabuhay pa. Kahit ang Panginoon ng digmaan, hindi makakaligtas dito. John Litton, siguro hindi mo akalain na lalasonan kita. Robin Keller, hindi ko talaga inasahan na kaya mong maging sobrang tanga. Na ipagkanulo mo. Ako para kay Louis Pratt, isa siyang totoong tanga. Siya malayo sa antas ko sa martial arts. Hindi maikukumpara ang estado niya at hindi siya kasing gwapo ko. Sabihin mo, kung hindi ka tanga, ano ka? John, yan mismo ang pinakaayaw ko sa'yo. Lagi kang mayabang. Akala mo kung sino kang invincible. Fiancé mo ako. Pero kailan mo ba talagang nakita ako? John, ngayon ang araw na mamamatay ka. Pagpatay ka na, ang Celestial Martial Hall mo, magiging akin na. Hahaha. Simula't simula. Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Akala mo ba, dahil lang nalason ako, kayang patayin ang ilang tanga na katulad mo? Ang tulad ko? John, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon, nag-alyansa ang Blade King at Sword Demon. Siguradong mawawala ka. Lintek, tigil-tigilan na ang satsat. Sabay-sabay na kayong sumugod. Nagmamadali ako. Boy, masyado kang mayabang. Sugod na. Paano nangyari to? Hindi ba nalason ka ng 9 nether poison? Bakit ganito ka pa rin kalakas? Huwag mong patayin si Louis. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papatayin kahit isa sa inyo. Pinakamahalaga sa iyo ang ganda mo, tama? Sinira mo talaga ang mukha ko. Anong ginagawa mo? Hindi ba babae ang paborito mo? Kaya, gagawin kitang babae. Ah! Sayang. Sa ngayon, wala akong lakas para patayin sila. Matatakot ko lang sila palayo. Umeepekto na ang lason. Kailangan ko nang umalis. Ano meron? Panaginip na naman? Inumin mo tong gamot. Makatutulong yan para maibsan ang sakit dala ng lason sa'yo. Mas maginhawa na ba pakiramdam mo? Ginoong Whitmore. Young Lord, anong nangyayari? Anong nangyari? Umalis na kayo, bilis. Ginoong Whitmore, anong ginagawa ninyo? Young Lord, ginamit ko ang 3 divine needles para ma-seal ang 9 nether poison mo. Ginawang Whitmore, ang 3 divine needles na 2, kailangang gamitin ang buhay. At lakas mo. Mamamatay ka kapag ginawa mo to. Young Lord, ang buhay ng mga Whitmore ay utang kay tatay mo. Karapatan lang na gawin. Koto para sa iyo. Pero kahit na-seal ng needles ang license sa katawan mo, na-seal din ang mga kapangyarihan mo. Sa susunod, bawat karayom na bunutin mo, babalik ang 30% ng kapangyarihan mo, pero puputok ang lason. Kapag nangyari yun, kahit ang mga Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya, wag mong bunutin ang mga ito. Ginoong Whitmore. Lolo, anong balita? Binatang Ginoo, siya ang tagapagligtas ng pamilya namin, ang Whitmore. Kailangan mong pakasalan siya. Ito. Ginawa. Paano nangyari ito? Claire, ipangako mo kay Lolo na papakasalan mo siya. Lolo, hindi. Hindi ko kaya. Paano ko papakasalan ng isang taong hindi ko naman kilala?
Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya kilala? Ang pamilya nila ang tagapagligtas natin. Noon, ang mga buhay natin lahat iyon ay utang natin sa tatay niya. Claire, makinig ka sa akin. Pakasalan mo na lang siya. Nakikiusap ako. Lolo. Sige po. Pangako ko po. Lolo, nangangako ako. Mabuti. Mabuti. Sa ganitong paraan, mahinahon lang. Mawawala si Lolo. Pero, Claire, tandaan mong mabuti. Huwag mong tatanggalin ang mga karayom niya. Kapag hinugot ang mga iyon, ni Diyos, hindi na siya maliligtas. Claire, tandaan mo yon. Tandaan mo. Lolo. Gino. Lolo. Gino? Lolo. Ginoong Whitmore. Ang lamig. Nako, bumabalik ang laso ng lamig mo. Ililipat ko ang lakas ko sa loob mo. Sa nakaraang 2 taon, tuwing ikatlong araw, siya ang naging tagagamot ko sa laso na ito. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Claire, pasensya ka na. Pinilit kitang pakasalan. Kahit may sakit ako, pinagdaanan mo na ang lahat dahil sa akin itong mga taon na to. Huwag mong sabihin yan. May utang na loob ang pamilya ko sa'yo. Kailanman, hindi namin yun mababayaran. Tsaka, mag-asawa naman tayo. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Claire, pangako ko sa'yo, kapag bumalik na ang lakas ko, sisiguraduhin kong, ikaw ang pinaka-pinagpala na babae sa mundo. Basta okay ka, sapat na yun para sa akin. Miss Whitmore, may masamang nangyayari. Si Miles Harrington, ang batang pinuno ng Shadow Veil Sect, nandito siya kasama ng mga tauhan niya para hamunin tayo. Ano? Dalhin mo ako doon, dali. Magpahinga ka muna. Sandali lang. Sasama ako sa'yo. Sino sa inyo ang Director Claire Whitmore? Lumabas ka at harapin mo ako ngayon din. Mr. Harrington, bakit mo sinaktan ang mga mag-aaral ng Skycrest Martial Academy ng walang dahilan? Akala mo ba walang depensa ang akademya namin? Ang hina nyo naman. Naglalakas loob kayong magpakitang gilas sa harap ko? Sino? Ang pagmanipula ng enerhiya para maging anyo. Ito ang kapangyarihan ng isang dakilang Grandmaster. Mabuti naman at kinikilala mo yon. Ngayon, bilisan mo at ipatawag mo ang director ninyo, si Claire Whitmore. Palabasin mo dito, para makita ko. Gino Harrington. Ang Skycrest Martial Academy at Shadow Veil Sect palaging hindi nakikialam sa iba. Bigla kang sumulpot ng walang abiso at nasaktan mo ang mga baguhan namin. Ano ang pakay mo? Kailangan ko ba talagang itanong yan? Maganda, talagang pumunta kami dito para makipag-away sa inyo. Huwag mo kaming subukan. Sa mundo ng martial arts, ang malakas ang siya ang nasusunod. Ngayong araw, nandito kami para apihin kayong mga patapon. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Ikaw ang Bloody Reaper, ang mandirigmang pangsampu sa Heaven List. Victor Crawford. Hindi rin masama. Maganda, may alam ka. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto namin? Matagal ko nang narinig na ang director ng Skycrest Martial Academy, si Claire Whitmore, ay kilalang maganda. Pero may asawa siyang laging may sakit. Ito siguro ang asawa mo. Kaya ba niyang bigyan ka ng saya sa kama? Bakit hindi mo subukan ako? Nakakatakot ang lakas ko sa loob at labas ng kwarto. Ikaw. Hindi itinakda ang swerte o malas, ikaw mismo ang nagdadala niyan. Harrington, ingatan mo ang buhay mo at huwag kang maghanap ng gulo. Isa kang may sakit na lang. Wala ka ng lakas. Tapos naglalakas loob ka pang magyabang sa harap ko. Sige, ako na mismong papatay sa'yo una. Gagawin kong biyuda si Claire. Mas masaya nga ang mga biyuda. Miles, sobra ka na. Ayos. Hindi ko akalain ganyan pala kaastig si Claire. Ang ganda pang astig. Yan ang mas gusto ko.
Ang gandang eksperto mas mainit kasama sa kama. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Dakmain sila. Ramble ng gang? Wala nang pakialam sa mga alituntunin ng martial arts? Victor, pagkawalan mo ang signal. Tipunin mo lahat ng mga apprentice ng Shadow Veil Sect ko, dalhin mo silang lahat dito. Para makita nila kung hanggang saan ang kaya ko. Opo, boss. Sandali, lahat umatras muna. Miles, tapusin na lang natin to sa labanan. Sige, madali lang yan. Pwede kayong pumili ng kahit sino sa academy nyo, madali lang. Basta matalo nila si Victor at ako, panalo na kayo. Kapag panalo kayo, ibibigay ko sa inyo ang Shadow Veil Sect Pinecrest Martial Academy. Regalo ko yan. Bukod pa diyan, bibigay ko pa sa inyo ang isang slot bilang inner disciple sa Celestial Martial Hall. Ang Celestial Martial Hall? Iyan ang sagradong lugar na itinatag mismo ng Lord of War. Yung isang pwesto na yan, mas mahalaga pa sa kahit anong academy. Ang Celestial Martial Hall? Yung hall na yon, matagal nang winasak ni Louis at Robin, yung mga sinungaling na magkarelasyon. Hindi na nga sagrado yan ngayon. Paano kung kami ang matalo? Kapag kayo ang natalo, mas madali lang. Ikaw, Claire, sasama ka sa akin. Manatili ka sa akin ng 3 buwan. Ikaw naman ang nag-uudyok. Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Huwag kang padalos-dalos. Bilang asawa mo, paano ko magagawang tumingin lang at panooring malagay ka sa kahihiyan? Yung 3 celestial needles sa katawan mo ay selyado ni Lolo gamit ang sariling buhay niya. Hindi ko hahayaan na kahit isa diyan ay bunutin mo. Bukod pa diyan, kahit gawin mo yan, may magbabago ba? Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. John, kung hindi mo man kami matulungan, pakiusap lang, huwag ka nang magpabigat pa sa sitwasyon sa ganitong pagkakataon. Tama. Mahina ka lang naman at sakitin pa. Puro salita ka, pero kami rin ang maglilinis ng kalat mo pagkatapos. Sapat na. Ang asawa ko hindi mo dapat pintasan. Ikaw na sakitin. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng babae? Hindi mo ba sinabi na papatayin mo ako? Nandito na ako. Sige nga. Tama na, Miles. Kung gusto mo ng laban, game ako. So, pumapayag ka sa pustahan natin? Kapag natalo ka, sasama ka sa akin ng 3 buwan. Simulan na natin. Victor, ikaw mauna. Tatapusin ko sila sa likod. Opo, sir. Tara, sino gusto maunang mamatay? Director, ako na bahala sa mayabang na to. Sige, mag-ingat ka. Pakisuyo. Ano ibig mong sabihin? Isang galaw. Tatalunin kita sa isang galaw lang. Pansinin mo ang pagbabago ni Victor ng lakas niya. Hanapin mo ang ritmo niya at kaya mong basagin ang core niya. Pag nabasag ang core niya, tiyak talo na siya. Hindi mo naman alam ang martial arts. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hey. Mapagmataas. Lumayas ka sa impyerno. Narinig ko dati na sa Skycrest Martial Academy, puro tambay at walang kwenta ang mga tao. Hindi ko talaga inakala na ganyan kayo kaliit at walang saysay. Sino pa ang gustong mamatay? Ngayon na. Victor, mag-ingat ka. Huwag mong patayin lahat ng walang kwentang yan. Nang sabay-sabay, mawawalan ng saya kung ganoon. Grabe na ito. Mukhang kayo ng mga tambay at walang kwenta. Hindi nyo alam ang lugar ninyo. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. 4 kayong lahat. Sabay-sabay kayong sumugod sa akin. Sige na, mga tambay at walang kwenta. Huwag nyo aksayahin ang oras ko. Kuya!
Lumayas ka sa impyerno, tagos pusong sipa. Usapan natin, friendly Sparlang. Bakit ka naging sobrang brutal? Talagang gusto mong patayin siya. Ang mga tambay na walang kwenta, nagsasayang lang ng espasyo habang buhay pa sila. Karapat-dapat lang silang mamatay. Victor, wala namang problema kung papatayin mo ang mga walang kwentang yan. Pero, wag mong sasaktan ang maganda kong si Claire. Kung masaktan mo siya, masasaktan ang puso ko. Oo. Boss. Tingnan nga natin kung ano ba talaga ang kaya mong gawin para magsalita ka ng ganyan dito. Mamamatay ka na. Director. Claire, Forest Stallion Strike. Wala akong magawa. Susubukan ko yung teknik na itinuro sa akin ng asawa ko. BB Whitmore, tapos na ang laro. Matatalo ka na. Rising Dragonet Serpent. 8-step Cicada. Flying Stallion Triple Kick. Arg. Hindi ito posible. Paano akong natalo? Ako ang nanalo. Mahal, paano mo nagawa yon? Dati kasi, pamana sa pamilya namin ang martial arts. Kaya pala ganun. Sayang, ang hina ng katawan ni John. Hindi siya makakapag-ensayo ng martial arts. Dahil pag natalo, tambay ka raw. Ibig sabihin, tambay ka rin. Mamatay ka na lang. Sir, tulungan mo ako. Umalis ka. Ako mismo ang lulubig sa ganda na ito. Oh, possible. Talaga namang magaling si Claire. Ayos na ayos. Kaya kapag nasa kama, mas masarap pa. Walang hiya. Walang hiya? Hahaha. Pag nakahiga ka na sa kama ko mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na walang hiya. Miles, pinabalaan kita sa huling pagkakataon. Bantayan mo ang bibig mo. Huwag kang naghahanap ng disgrasya. Ano? Naiinis ka ba na nilalandi ko ang asawa mo? Pero gaya mong payat na parang multo, bukod sa pagdadabog, ano pa magagawa mo? Tama na, John. Tapos ka na ba? Ngayon, hirap ka nga lang maglakad. Hingal na hingal pa. Mahina ka na nga. Tumigil ka na. Sa pagpapanggap na bayani. Dak-dak ka lang. Bukod sa kahihiyan, may silbi ka pa ba? Ang sitwasyon ng director. Sobra nang mahirap. Gusto mo pa bang mas lalo siyang masiraan ng loob at matalo sa laban? Lahat kayo, tumahimik. Asawa ko si John. Ginagawa niya to para protektahan ako. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Mga bulag at walang kwentang tao. Ano bang ginagawa mo? Claire, hindi ko itatago. Ang lakas ko, nakakulong dahil sa 3 karayom na to. Kapag binunot ko ang isa, pwede kong mabawi ang 30% ng lakas ko. 30%. Sapat na para tapusin silang lahat. 30% ng lakas. Hahaha. Sabi niya 30% ng lakas niya. Pwede raw kaming patayin. Parang sira-ulo lang siya. Honey, magtiwala ka sa akin. Kapag binunot ko ang karayom, sapat na yon para patayin ang mga walang kwentang to. Hindi ko alam kung lalakas ka pag binunot ko ang karayom. Ang alam ko lang, bago mamatay si Lolo, may iniwan siyang isang bilin. Hindi pwedeng bunutin ang mga karayom. Kapag nabunot yan, ni ang Diyos wala nang magagawa. Ako? Manggako ka sa akin. Ano man mangyari, huwag mong bunutin ang karayom. Kung hindi, ako mismo mamamatay sa harap mo. Honey, ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Miles, simulan na natin. Sige, dahil sabik na si Claire. Na makasama ako ngayong gabi, sige, tutuparin ko ang gusto mo. Putek, ang lakas ni Miles. Parang nakabaon sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko. Claire, ang gamit niya, Spiral Force. I-focus mo ang espiritu mo para labanan ang Spiral Force niya. Ang galing. Pwede talagang in-neutralize ang Spiral Force ni Miles. Baka ang asawa. Ko, totoo palang martial artist? Ang payat na multo na to, nakaya. Ang basic force ko, hindi ko na siya pwedeng palampasin. Kahit alam mo ang basic spiral force ko. Ganda, may nagbago ba? Matutulog ka pa rin. Sa bahay ko ngayong gabi. Patay ka na. Claire, umatras ka at sumabay sa agos ng panganib. Puting ahas, dumidila. Asul na dragon, lumilitaw mula sa tubig.
Lumilipad na kabayo, triple na sipa. Ginoong Harrington, Nanalo ang direktor. Patayin ang mga lintik na to. Bilis, tulungan mo akong pigilan si Victor. Claire, pasensya ka na. Kahit ano pa, poprotektahan kita ngayon. Kung mabunot ko lang ang isang gintong karayom, makakabalik ako ng 30% ng lakas ko laban sa sekta ng Aninong Tabing. Sapat na yon. Hindi ko man lang mabunot. John, Victor, huwag kang magmadali na patayin ang matandang may sakit na yon. Gusto kong makita niya kung paano ko paglaruan ang asawa niya. C. Ang lakas ni Victor ay nakakatulong sa akin para maitulak ang gintong karayom palabas. Claire, lumuhod ka na lang at sumuko. Halagaan kita. ngayong araw, ang Skycrest Martial Academy ay may director na namamatay sa laban, hindi director na sumusuko. C. Tingnan natin kung gaano katatagal sa papambobola mo. Mahal, Miles, papatayin kita. Ang hina-hina mo, bukod sa pambobola, ano pa bang kaya mong gawin? Tinatakot mo ako. Ngayong araw, papatayin ko ang asawa mo sa harap ng madla. Bubugbugin ko ang asawa mo. Anong magagawa mo? Ha 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 ha. Claire, sa harap mismo ng mahal mong asawa, halikin mo ako. Patay ka na. Miles, pinabalaan kita. Kung lumuhod ka ngayon at magmano sa asawa ko para humingi ng tawad, baka pagbigyan kitang mamatay agad. Kung hindi, pagsisisihan mong nabubuhay ka pa. Ang hina-hinang tulad mo nagbabanta sa akin? Ha ha ha. Ngayong araw, sa harap ng lahat, papatayin ko ang asawa mo. Claire? Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit mamatay ako ngayon, hinding-hindi ko hahayaang madungisan niya ako. Simula ngayon, buhay man o patay, ikaw lang ang akin. Sige na, patayin mo ako kung kaya mo. Sige, Claire. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko ang gusto mo. Uunahin kitang patayin, tsaka ko bababuyin ang katawan mo. Ghost Hand Heart-Crushing Fist. Junior. Director. Mahal. Paano naging ganun kalakas ang aura ni John? Nagawang niyang isang sipa lang, pinalipad na niya si Miles. Hindi ito kapani-paniwala. Na-miss mo na lahat ng pagkakataon na binigay ko sa'yo. Ngayon, mamamatay ka na. At ang sekta ng Shadow Veil nyo mabubura sa mundo ng pakikidigma. Mahina ka talaga. Naglakasan ka pang umatake ng patalikod, ha? Umatake sa'yo ng patalikod? Ang katulad mong yan, wala man lang halaga para pagaksayahan ko ng patagong atake. Sige, mahina ka nga talaga? Aminado akong minamaliit lang kita noon. Tigilan mo na ang satsat. Gawin mo na ang galaw mo at makita ko nga kung anong ipinagmamalaki mo bilang batang pinuno ng Shadow Veil Sect. Sige, maghanda kang mamatay. Ingat ka. Ayos. Sobrang ayos. Mahal, mag-ingat ka. Ito na ang estilo ng sekta ng Shadow Veil Swordbreaker style. Kung ganyan lang ang galing mo, naglalakas loob ka pang magmayabang sa harap ko? Bitiwan mo ang batang pinuno. Mahal, mag-ingat ka. Claire, You are. Claire, huwag ka mag-alala. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Ayos lang ba? Pero yung malamig na lason mo, Isa lang ang tinanggal kong karayom. Hindi naman ako mamamatay. Yung lakas ko, nag-recover na ng 30%.
Ganito ka nakalakas kahit 30% pa lang? Paano kung buo na ang lakas mo? Hindi mo ba kayang harapin yung tinatawag na alagad ng digmaan sa laban? Juan, pasensya ka na. Noon, maliit ang tingin namin sa'yo. Talagang naging bastos kami. Kalimutan mo na yon, Miles. Ilang beses na kitang binalaan dati. Ngayon, papatayin na kita. Sayang at yung samahan ng anino mo masisira din dahil sa'yo. Hindi mo ako kayang patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka papatawarin ng tatay ko. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi siya ang lumapit sa akin, mamaya, ako mismo ang pupunta at tatapusin ko siya. Sige, pigilan niyo siya. Bakit ka tumatakbo? Kanina lang, akala mo ang tapang-tapang mo? Hindi mo naman kayang patayin ako. Ang tatay ko at si Elder Grant ng Celestial Martial Hall. Magkaibigan na matalik. Kapag pinatay mo ako, hindi ka palalampasin ng Celestial Martial Hall. Sino ba si Elder Grant? Hindi ko nga kilala yon. Siguro sina Louis at Robin sila ang nag-recruit sa kaniya. Bilang masamang eksperto. Natakot ka na? Kahit mataas pa ang cultivation mo. Sa lakas mo lang, kaya mo ba talagang kalabanin ang buong Celestial Martial Hall? Ang Celestial Martial Hall mismo, itinatag ng Lord of War. Masyado ba akong mabait sa iyo? Sweetheart, wag. Hindi natin kayang kalabanin ang Celestial Martial Hall. Hindi mo pwedeng patayin siya. Tama siya, John. Kung ipipilit mo na patayin si Miles, mabubura ang Skycrest Martial Academy natin. Wala talagang makakalaban sa Celestial Martial Hall. Sweetheart. Nakita mo na? Ikaw, may sakit, kahit tumayo pa ako. Sa harap mo para patayin mo ngayon. Hindi mo magagawa. Habang buhay akong hindi mo kayang galawin. Ikaw, hindi mo kayang patayin ako. Ganun ba? Kung ganun, magpustahan tayo. Tingnan natin kung talagang kaya kong patayin ka. Magbibilang ako hanggang 3. Lumuhod ka, baka maisip kong hayaan kang mabuhay. Kung hindi mo gagawin, papatayin kita. John. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. 1, 2. Tatlo. John, ngayon, ako sa wakas ay natalo mo. Sa tingin ko, medyo matapang ka pa rin. Kung ganun, kung patatawarin kita, magkakaroon lang ako ng panibagong kaaway. Mas mabuti na tapusin na kita. Ikaw, sinabi mo na kapag lumuhod ako, hindi mo ako papatayin. Paulit-ulit mong hinamak ang asawa ko sa harap ko mismo. Paano ko hahayaang mabuhay ka? Tumigil ka. Ang lason ng 10,000 ahas. Kung kulang lang ang kakayahan ko, Skycrest Martial Academy ay nawalan na sana ng 6 na tao ngayon. Ang mga paraan ng Shadow Veil Sect ay sobrang malupit kaya ngayon. Nararapat lang. Natapusin na kita. Saan ba nanggaling ang basurang to? Ang kapal ng mukha mong magpakilalang master sa harap namin? Ikaw. Sobra ka na. Kahit gusto mong pigilan si John na patayin si Miles, hindi mo naman kailangang maging ganong kalupit sa ibang estudyante. Parang puro talunan lang naman sila. Pinatay ko sila. Bakit? Anong balak mong gawin ngayon? Dahil nangahas kang apihin. Ang kapatid ko ngayon, wala ni isang langaw ang makakalabas ng Skycrest Martial Academy ng buhay. Dad, ang basurang to si John Litton. Siya ang nagpaluhod sa akin. Tapos ininsulto pa ako. Pinagbantaan niya na sisirain daw niya pati buong Shadow Veil Sect natin. Ang lakas ng loob mo Ang tapang mong tangkain na patayin ang anak ko at may mukha ka pang sabihin na wawasakin mo ang Shadow Veil Sect? Ginoong Harrington, ang totoo po niyan. Ang anak ninyo, si Miles, ang pumunta sa academy namin para manggulo ng walang dahilan. Pagkatapos pumatay ng isa sa mga estudyante namin, malubha niya pang sinaktan. Ang iba pa, kung hindi lang magaling ang asawa ko, baka patay na ako sa kamay niya ngayon. Tama po, Ginoong Harrington. Lahat ng to nagsimula lang kasi mayabang at abusado ang anak ninyo. Kriminal siya na parang basura lang ang tingin sa buhay ng tao. Napilitan lang. Talaga kaming lumaban. Tama. Kayong mga hamak lang talaga. Pumunta lang ako dito kasi inisip kong may sense kayong harapin. Basura kayong lahat sa paningin ko. Kung papatayin ko kayo, edi patay kayo. Tama ang kapatid ko. Sa mundong to, ang malakas ang nasusunod. Kayong mahihina, dapat alam ninyo ang pwesto ninyo. Ngayon, nangahas kayong lumaban sa mga master ninyo, karapat-dapat lang kayong mamatay. Ikaw. Ganitong-ganito talaga kami sa Shadow Veil Sect. Kung ayaw mo, problema mo na yan.
Akala mo ba dahil lang marunong ka, kaya mo na akong tapakan? Ngayong araw, aapihin ko talaga ang babae mo. Ipaparamdam ko sa iyo ang hirap na parang mas gusto mo pang mamatay. Ikaw, Miles. Lakas ng loob mo pa rin na insultuhin ang asawa ko sa harap niya mismo. Akala mo may panlaban ka na. Dahil nandito ang tatay mo? Ano, talaga bang iniisip mong mapapatay mo ang anak ko sa harap ko? Mamamatay ang anak mo ngayon. Kahit ang Diyos, hindi na siya masasagip. At ikaw, dahil pumalya kang palakihin siya ng tama, dapat ka ring mamatay. Si. Matigas ka talagang basura ka. Wala pang naglakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan kaangas. Ikaw ang una. Dad, hayaan mo ako nang tumulong sa'yo para hulihin ang baliw na to. Walang hiya ka. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Makakabuti yon para hindi ka na masaktan. Juan, sobrang galing na Genesis Harrington. At pati sa martial arts, mas magaling pa siya kaysa kay Miles. Huwag kang magpakampante. Sige, umatras ka muna. Ibig sabihin, tinalo mo ang kapatid ko, kaya may ibubuga ka rin talaga. Pero may isang bagay kang hindi alam. 3 taong gulang pa lang ako, nagsimula na akong magsanay ng espada. Pagdating ko ng 6, natutunan ko na agad ang hininga ng lakas. Simula 6 na taon ako, espada ko na ang unan ko sa gabi, parang naging parte na ng katawan ko ang espada. Tigilan na ang satsat. Kung nalaman ka, labanan na ako. Ano? Akala mo matatakot ako sa mga kwento mo? Pag binunot ko ang espada ko, dapat may dugong dumikit dito. Hindi ko sana balak kang patayin. Pero ikaw na rin ang may gusto. Sandali lang. Natakot ka ba? Sabi mo, pag binunot mo ang espada mo, siguradong may dugong dadanak. Tama. Gusto ko lang malaman, paano kung hindi? Anong mangyayari? Laging may nadadamay na dugo ang talim ko. Walang exception. Pero kung sakaling hindi dumikit ang dugo sa espada, ano mangyayari? Ibabalik mo ba ang espada sa lalagyan na walang dugo? Isang paraan lang ang pwedeng mangyari niyan. At yon ay kung patay na ako. Mamamatay ka. Ang lupit ni Juan. Ang galing ni Juan. Ayos ka, Juan. Ibig sabihin pala, sobrang bihasa si Juan sa martial arts. Grabe, paano nangyari yon? Sino ba talaga siya? Isang palo lang, na-knockout niya agad si Miss Harrington. Sa ganong kakayahan, sa mundo na to, hindi siya basta-basta. Isalong mo na ang espada mo. Ano? Sabi ko, isalong mo ang espada mo. Ha? Alin doon ang hindi mo maintindihan? Di ba sinabi mo lang kanina na ang tabak mo? Hindi babalik ng di nadidilaan ng dugo? O ayan, nasa lalagyan na ulit. Ikaw. Kung tatapusin mo na buhay mo ngayon, mapapahanga mo talaga ako. Ako? Ano? Hindi mo kayang gawin? Sobrang lupit mo talaga. Pinutol mo pa ang litid ko. Pag kumilos ka, diretsong buhay ng tao ang habol mo. Kung ikukumpara sa'yo, masyado pa talagang mabait ang asawa ko. Bruha ka. Huwag mong isipin na dahil tinalo mo kami ng ate ko. Pwede ka nang magpahinga. Hindi pa nga kumikilos ang tatay ko. At yung 4 na matatanda rito. Ngayon, ako. Siguradong babanatan kita. Bruha ka. At ipapapanood ko pa yan sa sakitin mong asawa mong pabalik-balik sa ospital. Ikaw? Claire, wag mo nang ubusin ang laway mo dyan. Sa paningin ko, patay na yan. Ikaw! Wala nang. Dapat ikainit ng ulo sa isang patay na tao. Oo nga. Sige, hambugin mo pa yan. Kahit pa ang Diyos mismo ang dumating dito ngayon, hindi pa rin niya ako kayang patayin. Tama. Nandito ako ngayon. Walang sino man ang pwedeng pumatay. Saan ako? Tama na ang satsat. Ipakita mo nga kung anong kaya mo talaga. 4 na matatanda. Naghihintay ng utos. Banatan yan. Opo, sir. Mahal, ang lalim ng galing nila sa martial arts. Sasamahan kita na harapin sila. Huwag kang mag-alala, Claire. May sugat ka na kasi. Kapag sumama ka pa sa akin, mababahalan ako na alagaan ka. Ako na ang bahala dito. John, yung Baji Heavenly Array na ginagamit nila na 4, sobrang lakas nun. Narinig ko, wala pang nakakaligtas pag nandoon sa formation nila. Mag-ingat ka, ha? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko to bibiyakin. Sige na, John. Tara na.
Baji Heavenly Array. Simulan. Pare, alam mo ba kung gaano karaming sikat na master ang namatay na sa Baji Heavenly Array namin? Hindi ko alam. At hindi ko rin kailangang malaman. Ang yabang mo, bata. Yung Baji Heavenly Array namin, tuloy-tuloy ang lakas niyan. Hindi natatapos, walang hanggan. Parang bakal na pader. Walang kahit sino sa mundo ang kayang bumutas dyan. Ngayong araw, katapusan mo na. Pumutok na. Sandali lang. Natakot ka na ba? Huli na. Sabi ni Genesis, hindi niya isusuksok ang espada hanggat hindi ito nadudumihan ng dugo. At sabi mo rin, hindi mababali ang formation nyo. Pero paano kung talagang mabasag ko ang formation nyo? Hindi ba? Kailangan nyong magpakamatay mismo dito? Iniisip mong mabasag mo? Sino ka ba sa tingin mo? Tay, kaya bang talunin siya ng 4 na matatanda? Yung 4, bawat isa sa kanila sobrang husay na parang walang sukatan. Pag nagsama-sama pa, hindi na kailangang pag-usapan. Ito namang Baji Heavenly Array, kahit ako ang pumasok diyan, hindi sigurado kung mababasag ko. Lalo na siya, sigurado patay na siya ngayon. Ayos kung ganoon. Claire, itong Baji Heavenly Array, parang pader ng bakal kahit saan. Hindi basta-basta masira, pero laging may balanse ng lakas. Kung lahat parang bakal na pader, ibig sabihin, bawat parte may kahinaan din. John, mag-focus ka sa formation. Huwag kang mag-alala, Claire. Huwag mo akong intindihin. Para basagin itong formation na to, ituon mo lahat ng lakas mo sa isang punto. Isang matinding atake, bibigay yan. Wasak langit na tigpas. Paano nangyari to? Kuya. Love, mag-ingat ka. Ginoong Arrington. Love. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Binata, mas malakas ka nga kaysa sa inaasahan ko. Pero sa malas, nakikita ko na sugatan ka. Sumiklab mga lumang sugat mo at para ka ng patay. Hahaha! John, kaya mo pa ba? Huwag mo akong alalahanin. Sugatan man ako, pero kayang-kaya kong pabagsakin ang maliit na Shadow Veil Sect. Shadow Veil Sect. Walang hiya ka. Tigilan mo na yung pagpupumilit. Kahit nung pinakamalakas ka, hindi mo naman ako napabagsak at ang Shadow Veil Sect, lalo na ngayon. Habang umiiral kang kumpiyansa, lalong halata ang pagkatalo mo. Bakit natahimik ka? Nahuli ko ang kasinungalingan mo, hindi ba? Makipagtalo sa patay, may saysay pa ba? Ikaw, mga matatanda ubos na ang lakas niya. Kayo tatlo, kayo na ang bahala sa kanya para sa akin. Binata, lahat kaming tatlo ay sugatan. Pero tatlo rin naman kayo. Anong kinatatakutan nyo? Inuutusan ko kayong umatake. Sinabihan na kayo ng binata na umatake, kaya gawin nyo na. Ano bang hinihintay nyo? Mga matatanda? Sige, umatake na kayo. May lakas pa akong lumaban. Aalalay ako mula sa gilid. Mga kasama, sabay-sabay tayong pumasok. Hindi natin pwedeng hayaan silang saktan si John kahit konti. Tama. Lumayas kayo. Ay, grabe. Sobrang sugatan na ako ngayon. Hindi na talaga ako papantay sa kanila. Sina, kahit isugal ko ang buhay ko ngayon, kailangan kong protektahan ang asawa ko. Hindi pa rin ba kayo gagalaw? Halata namang sugatan ka. Mamatay ka. Claire. Mahal, ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Sinabi ko na, kahit 30% lang ng lakas ko, kayang-kaya kong talunin ang Shadow Veil Sect. Paano nangyari to? Ginoong Harrington, malakas pa rin talaga siya. Yung huling atake kanina, yun na ang pinakahuling lakas ng buwisit na yon. Ngayon, wala na siyang natitirang lakas sa katawan niya. Mga matanda, tuloy lang. Ito. Ay, grabe. Tapos na ako. Ngayon, kahit batang 3 taong gulang, kayang-kaya niya akong ibagsak. Ito. Ay. Nagbabluff lang siya. Mga matanda, huwag kayong magpaloko. Tama yan, gago ka. Napapaikot mo ang iba pero hindi mo ako mapapaikot. Mga matanda, ano pa hinihintay nyo? Sugod na. Ginoong Miles, dahil wala na siyang lakas para lumaban at may galit ka sa kanya, bakit hindi mo na lang tapusin siya mismo? Tama yan, Ginoong Miles. Dapat ikaw na mismo ang tumapos. Sinabi niya mismo,
Kahit batang 3 taong gulang, kayang-kaya siyang ibagsak ngayon. Ikaw! Dad, hindi ka ba gagawa ng paraan? Mga matanda. Sige, atakihin nyo na. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Ay, talo na talaga ako ngayon. Ang hilo-hilo na ng ulo ko. Dad, tingnan mo siya. Wala na siyang lakas, talagang wala na. Kahit isang daliri mo lang, kaya mo siyang durugin. Hey, puntahan mo na siya ngayon. Ni Manok nga, hindi niya kayang patayin ngayon. Dahil hindi nga niya mapatay ang manok, bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? Ako! Ang kulit mo talaga. Buong araw kang naglalakwat siya sa labas, para ka ng ligaw na bata. Kung hindi mo pa naman sinimulan niyang gulo ngayon, edi sana hindi patay sina unang at pangalawang matanda at si Victor. At ang mga litid ng kapatid mo, edi sana hindi rin naputol. Ngayon pinipilit mo pa ako na ako pa ang magpakamatay. Bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? John, hindi pa dito nagtatapos. Magkikita pa tayong muli. Magsasama uli ang landas natin. Tara na. Sandali lang. Pumunta ka dito sa Skycrest Martial Academy ko. Pinatay mo lahat. Tapos akala mo makakaalis ka na lang ng ganyan? Hindi ganun kadali. At saka, sinabi ko nang papatayin ko ang anak mo ngayong araw. Kahit pa bumaba mismo ang Diyos, hindi siya kailigtas. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Ito na ang pinakaayos na itsura na kaya kong ibigay sa'yo. Bukod pa diyan, mas marami pang taga Shadow Veil Sect ang namatay ngayon. Hindi ka na dapat magreklamo. Ayoko ng madaming daldal. Diretso ko na lang kayong titirahin at tatapusin ito. Binata, talaga bang gusto mong maging matigas ang ulo at ipaglaban to hanggang kamatayan? Siyempre, akala mo ba hahayaan kitang magtipon ng mga eksperto at tapusin ako o buwagin ang Skycrest Martial Academy? Bukod pa dyan, sinabi ko ngayon na papatayin ko ang anak mo. Ikaw naman puputulin ko ang mga litid mo. Sobra na to. Imposible. Gulo-gulo na ang enerhiya niya. Paano pa kaya napakalakas? Nang lakas niya? Lakasan ba yan? 30% lang yan ng tunay kong lakas. Sinabi ko sa'yo, papatayin kita ngayon. Maski ang Diyos, di ka kayang iligtas. Pero hindi kita papatayin kaagad. Gusto ko maramdaman mo muna, unti-unti ang takot ng kamatayan. Tingnan mo, papatayin kita, at ang tatay mo, mananatili lang sa sahig, at mapapanood lahat ng mangyayari. Bakit kasi nilabag mo ang batas at naging mayabang? Tama na. Relax ka lang, ikaw naman susunod. John, tingnan mo to. Ito, ang Celestial Martial Decree. Kapag pinatay mo ang anak ko, kaaway ka na ng Celestial Martial Hall. Ang utos ng Celestial Martial. Hawak niya talaga ang utos ng Celestial Martial. Kahit gaano ka kalakas, kaya mo bang tapatan ng Celestial Martial Hall nang itinatag ng Lord of War ang Hall? Parang Diyos siya, isang alamat na tao. Minsan naglabas ng utos ang Celestial Martial Hall. Kung sino man ang may hawak ng utos ng Celestial Martial, lahat ay dapat sumunod sa kanya. Kung hindi, kaaway ka ng Celestial Martial Hall. Ang mga magiging epekto ay hindi natin kakayanin. Buti na lang at marunong mag-isip ang asawa mo. Ngayon pakawalan mo na agad ang anak ko. Ganun ba talaga kaastig yon? Walang saysay yan para sa akin. Kahit hindi nila ako hanapin, ako mismo ang maghahanap sa kanila mamaya. Ang yabang mo naman. Wala nang makakaligtas sa'yo ngayon. Tapos na ang laro. Panahon mo nang mamatay. Tigo. Lolo, andito na si Claire. Lolo, ito. Sobrang pabigla-bigla ka naman. Diyan mismo sa harap ng utos ng Celestial Martial. Pinatay mo pa ang tagapagmana ng Harrington. Kung gusto mong mamatay, sige. Pero bakit pati buong pamilya ng Whitmore? Idadamay mo? So, ikaw pala ang asawa ni Claire. John Litton, di ba? Masakit pa ba? Hindi na. Lolo, wala namang kinalaman si John dito. Lahat ng ginawa niya, ako ang may pakana noon. Ganun ba? Ano bang gusto mong sabihin talaga? Aba, bata? Ganiyan ka ba makipag-usap sa mga nakakatanda? Sobrang bastos mo na yata. Nakikita ko naman magaling ka talaga. Pero sa tingin mo ba isang tao lang? Kayang lumaban sa Celestial Martial Hall? Ano ba talaga ang punto mo? Ikaw, ang sinasabi ko lang huwag kang masyadong mayabang, iho. Pinilit mong patayin si Miles sa harap ng Celestial Order. Naisip mo ba na dahil diyan,
Lahat ng tao sa Skycrest Martial Academy malalagay sa peligro. Idadamay mo rin kami. So? Gusto kong lumuhod ka at mag-sorry kay Mr. Harrington ngayon din. Magmakaawa ka sa kanila para patawarin ka. Lolo, hindi pwede yon. Wala kaming kasalanan dito. Claire, akala mo ba may karapatan kang magsalita dito? Ikaw? Tapos ka na ba? Tapos na ako. Anong ibig mong sabihin? Kung tapos ka na, ako naman. Ay naku, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Wala ka na bang respeto sa nakakatanda? Anong akala mo sa sarili mo? Naglalakas loob kang saktan ang tatay ko? Ikaw? Yung sampal kanina, para yon sa pananakit mo sa asawa ko. Yung sampal na yon, kailanman, hindi ko kayang saktan o pinsalain ang asawa ko. Pero ikaw, nagawa mong sampalin siya sa harap ko mismo. Nasiraan ka na ng bait. Itong sampal na to, para to sa pakikibuhat mo sa kanya. Magkapamilya tayong lahat dito. Noong tinatapak-tapakan tayo ng grupo ng Shadow Vale, nagbingi-bingihan at nagtulog-tulugan kayo. Ngayon, panalo na kami. Bigla kayong sumuko para kumampi sa grupo ng Shadow Vale. Tapos gusto nyo pa akong moralan dahil mas matanda kayo? Sino ba kayo? Claire, hindi sa hindi ko nirerespeto ang mas nakakatanda. Kaso dumating sila. Sa sobrang kaduda-dudang oras. Hindi man lang mas maaga o mas huli. Eksakto pa ngayon. Kung sasabihin niyong hindi sila kasabwat ng grupo ng Shadow Vale, hindi ako naniniwala. Imposibleng hindi sila ganon. Tumigil na kayo sa pagtutulog-tulugan. Bumangon kayo diyan. John, ito wala naman talaga akong kinalaman dito. Siya ang may gawa, siya lahat. Siya ang nagsabi sa akin na puro walang kwenta raw ang mga tao sa Skycrest Martial Academy. Sinabi niya rin na ang asawa mo raw. Sikat kasi siyang maganda pero hindi naman daw siya malakas. Pag natapos na raw lahat, sa kanya mapupunta ang Skycrest Martial Academy. Skycrest Martial Academy magiging kanya. Miles, ikaw talaga. Ano bang problema mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na puro walang kwenta ang mga tao sa Skycrest Martial Academy? Ang lakas ng John na to, nakakakilabat. Napahamak ako dahil sa iyo. Ako? Nakakahiya ka. Nagawa mo pa talagang gawin yon. Hindi ko lang talaga naisip, Tay. Nakakahiya ka. Nakipagsabwat ka pa talaga sa iba para pahirapan si Claire. Papapatayin talaga kita ngayon. Sandali lang. John, wag mo akong pigilan. Itong kahihiyang to, gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Hindi ko hahayaan na makaligtas siya dito. Tama na. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Kung hindi rin lang dahil sa utos mo, hindi nila magagawang gawin to. Anong ibig mong sabihin? Sobrang gaan ng parusa sa kanya. Naku, Paco. Ikaw, pinutol mo talaga ang litid ng anak ko. Paano mo nagawang maging ganyang kalupit? May mas matindi pa diyan na mangyayari. Bakit? Wala naman akong kinalaman sa negosyo mo. Bakit mo kailangang putulin ang litid sa mga paa ko? Aray! Dahil pamilya tayo, dapat pantay-pantay lahat. Sinira mo talaga ang dalawang anak ko. Paano mo nagawang maging ganyan kasama? Masama? Ang asawa ko nga lang, pinutol ang mga litid sa kamay at paa nila. Pero ang tiyuhin ko, pinagplanuhan akong maagawan ng mana at angkang ipapatay ako. Lolo, ikaw naman ngayon? Talaga bang hindi mo ako patatawarin? Kahit ako? Sinabi ko na dapat ang buong pamilya magkasama, syempre. Ang sama mo talaga. Isa ka lang halimaw. Claire, talaga bang papayagan mo lang siyang saktan ako? John, si Lolo pamilya pa rin, sa huli. Tayo. Claire, hindi naman sa wala akong awa. Kailangan ko lang tanggalin ang isa sa mga gintong karayom. Natakot ako. Baka kaunti na lang ang oras ko sa inyo. Kaya, kailangan kong alisin lahat ng banta at linisin ang daan para sa'yo. John, wag mo akong takutin. Huwag kang mag-alala. Isa lang naman, kaya mabubuhay pa ako ngayon. Ikaw. Maliit lang na parusa ito. Isama mo ang mga tao mo at umalis kayo. Siya. Tara na. Ayos. Ikaw naman. John, nakikiusap ako. Patawarin mo ako kahit ngayon lang. Ginoong Harrington, hindi ko naman gustong saktan ka. Pero paulit-ulit ka eh. Nakalimutan mo na ba? Binigyan kita ng 3 pagkakataon. Huwag mo akong patayin. John, nandito ang Celestial Martial Decree. Talaga bang balewalain mo?
Wala akong pakialam sa Celestial Martial Decree. Tapos na, talagang winasak niya ito. Ngayon, tayo at ang Celestial Martial Hall ay lubos ng magkaaway. John, masyado kang padalos-dalos. Tuluyan ka nang nawawala sa sarili mo. John, alam mo ba na ang pagsira ng Celestial Martial Decree ay ibig sabihin kalabanin mo ang Celestial Martial Hall? Ikaw. Baliw ka ba talaga? Sinira mo pa talaga ang Celestial Order. Gusto mo ba? Lahat tayo mamatay? Tama na. Lahat ng sisi kami ng asawa ko ang sasalo. Para sa mga gustong umalis, mamaya bibigyan ko kayo ng pera. Pwede na kayong mag-iba ng landas. So? Simula ngayon, ayokong makarinig ng kahit sino na sinisisi ang asawa ko. Ay. Mahal, anuman mangyari, hindi kita iiwan. Sabay tayong mamuhay o mamatay. Claire, kaunti na lang ang natitira sa buhay ko. Pero bago ako mawala, sisiguraduhin kong matanggal ang lahat ng kaaway mo. Gino Miles, nakita mo naman, ang Celestial Martial Decree, dinurog ko na. Sabihin mo, pipiliin mo ba na tapusin na ang lahat? O gusto mong ako ang gumawa? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Miles, nakalimutan mo na ba? Nang pumasok ka rito, binigyan kita ng maraming pagkakataon para mabuhay. Pero nakakalungkot, hindi mo ginamit ang kahit isa sa mga ito. Ako! Ngayong araw ka mamamatay. Kahit ang Shadow Veil Sect, mabubura na rin. Pero tandaan mo, lahat ng ito ikaw ang dahilan. Kaya nagkaganito. Miles. Ikaw ang pumatay kay Miles ko. Pinilit mo akong ilibing ang sarili kong anak. Ikaw! Huwag kang magmadali. Papatayin din kita para hindi ka na malungkot pa. Ang kinalabasan ngayon ay bunga ng mga ginawa mo noon. Dahil kasi sobra mong pinalaki sa layaw ang anak mo. Ayan tuloy, napahamak siya. Noong basta-basta kang kumukuha ng buhay ng iba, naisip mo ba ang mga magulang nila? Pareho lang silang nasasaktan. Lahat ay anak ng kung sino. Ako. Huwag na lang. Kadalasan. Hindi ko gusto ang pumatay. Buwawagin niyo ang Shadow Veil Sect bago magbukas ng araw bukas. Kung hindi, Neil Harrington, ako mismo ang wawasak sa buong pamilya niyo. Tarna. Honey, kamusta pakiramdam mo? Ayos na ako ngayon. Hindi mo kailangang itago sa akin. Sabi ni Lolo bago siya pumanaw na hindi kailanman pwedeng tanggalin ang mga karayom na to. Pero ngayon, isa pa lang ang natatanggal na karayom. Kahit isa lang ang mabunot mag-uumpisang lumala ang 9 nether poison. Sa loob ng isang buwan, tiyak na papatayin ako ng lason. Habang natitira pa tong buwan, kailangan kong tuluyang tapusin ang Celestial Martial Hall. Siya nga pala, John. Yung lason sa katawan mo, ano nga ba talaga ang kwento sa likod nun? Tsaka bakit ang lakas mo? Kayang-kaya mong patahimikin ang Shadow Veil Sect gamit lang ang 30% ng lakas mo. Paano pa kapag buo ang lakas mo? Matagal na kwento yon. Kapag tamang panahon na, ikukwento ko lahat sa iyo. Claire, gabi na. Magpahinga na tayo. Director, John, may kakaiba. Pwede ba na ang mga tao mula sa Celestial Martial Hall ay nandito? Ako ang bahala sa iyo. Kahit magiba pa ang langit, aayusin ko lahat para sa iyo. Walang kailangang kabahan. Kalmado lang tayo. Maghintay ka na lang sa sala. Pupunta kami agad. Opo. Sino kaya ang ganun kasama na mag-iiwan ng bakas ng dugo sa pintuan? John, order na ito ng checkmate mula sa Celestial Martial Hall. Sa nakaraang 2 taon, marami silang ginagawang kalokohan. Kapag labas ang checkmate order, isang hakbang lang palabas, sigurado ang kamatayan. Grave naman?
John, tingnan mo, namatay agad yung manok paglabas niya. Grave pair, anong gagawin natin? Paano kung hindi na tayo makalabas dito? Paano kung sabay-sabay tayong lumabas? Kalma lang, ilang taon na ang nakalipas, naglabas ang Celestial Martial Hall ng checkmate order laban sa Sandshore Society. Pagkatapos, lahat sila nag-try tumakas. Tapos ano? Anong nangyari sa kanila? Pinatay silang lahat ng Celestial Martial Hall. Wala ni isa ang nakaligtas. Nagpapanggap ba kayong dalawa? John, Tototo, walang nabubuhay kapag nasapol ng checkmate order. So maghihintay na lang ba talaga tayong mamatay dito? Hindi ko rin alam ang gagawin. John, hindi mo sana. Sinira yung utos. Bahala na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na yung checkmate order na yan. Kalokohan lang yan. Lalakad lang ako palabas, mabilis lang. John, wag. Mamamatay ka talaga. Director, pakisabihan naman si John. Mahal, sasama ako sa'yo palabas. Sige, Claire, ngayon gusto kong makita kung itong utos na ito talagang astig. Tara na. John, ang taas ng skills mo at hindi ka takot mamatay, pero hindi mo dapat idamay si Bunso dito. Oo nga, John. Kuya, sariling desisyon ko ito. Huwag mo akong pigilan. Bunso, huwag kang magbiro ng buhay mo. Director, hindi na kailangan ipagsapalaran ito kay John. Sa huli, si John naman ang naging sanhi ng gulo na to. Tahimik na kayong lahat. Sinabi ko, kung gusto niyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Pero ngayong araw, mamamatay at mabubuhay akong kasama ang asawa ko. John, si Bunso parang bata pa, pero ikaw, matanda ka na. Talaga bang isasama mo ang asawa mo para mamatay kasama mo? Appreciate ko ang concern mo sa asawa ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil isasama ko si Claire, kumpiyansa akong mapoprotektahan ko siya. Ay. Natural lang na matakot ka sa Celestial Martial Hall. Pero tandaan mo, lagi may mas magaling at may mas malaki pang pating, hindi lang Celestial Martial Hall. Ang pinakamalakas sa mundo. Huwag kang mag-alala, hindi ako baliw. At hindi rin ako tanga. Ngayong kasama ko si Claire, sigurado ako sa ginagawa ko. Sabi na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na itong walang kakuwenta-kuwentang utos galing sa Celestial Martial Hall wala lang sa akin to. Tara na. Ayos lang. Okay lang, sina Director at John. Huwag kang magpakampante. Matanda. Siya yung sumira ang utos. So, ikaw pala ang sumira sa Celestial Martial na utos. Oh, ako nga. Ano? Narito ka ba para sirain ang Skycrest Martial na Akademya? Astig ka rin, bata. Kapag sinira mo ang utos namin, parang dineklara mo na rin ng digmaan. Laban sa Celestial Martial na bulwagan. Gusto mong mamatay? Ang dami mong sinasabi. Tama na ang daldal. Kalabitin mo na ang gatilyo. John, seryoso ka ba na mag-isa mo lang? Kaya mong tapatan ang buong Celestial Martial na bulwagan? Huwag mong kalimutan, may mga matatanda pa sa Celestial Martial na bulwagan tulad ni Lord of War. Neil, kahapon nung nagpunta ang anak mo, 3 beses ko na siyang binalaan. Hindi siya nakinig. Kaya, patay na siya ngayon. Bibigyan pa kita ng isang huling babala. Kapag may sinabi ka pa ulit, ikaw naman ang susunod. Ang Shadow Veil na sekta ay purong kasamaan. Ang pagbibigay sa kanila ng utos ay parang pagtulong lang na makasama pa sila ng mas marami. Hindi mo dapat pinupuna ang paraan ng pagpapatakbo ng Celestial Martial Hall. Nang unang itinatag ng Lord of War ang Celestial Martial Hall, ang mga panuntunan at prinsipyo na itinatag niya ay para ipaglaban ang katarungan at protektahan ng mga mahihina. Pero ibinigay mo ang utos sa isang taong walang integridad. Hindi ba parang tinutulungan mo lang ang mga salbahe na apihin ang mga mabubuti? Higit pa ito sa karaniwang pambubuli lang. Kung hindi ako nandito kahapon, baka naging madugo ang Skycrest Martial Academy.
Sabi ng batas ng mundong ito na malakas ang nasusunod. Mahina ang Skycrest Martial Academy nyo, naapakan, dinodomina at nilipol. Bagay lang sa inyo. Ganun ba? Bata, ang pagsira sa aming utos ay kaparusahan ng kamatayan. Kasama mo, lahat ng tao sa academy ninyo ay magbabayad ng buhay para sa utos na yan. Hindi ka man lang nagtatanong ng dahilan o nagtatangi ng tama sa mali. Basta-basta ka na lang at nagbabantang lipulin ang mga pamilya. Isang marangal ba kayong organisasyon o grupo lang kayo ng mga siga? Ang Celestial Martial Hall namin ang pinakamataas na autoridad sa Southern Province. Kami ang batas dito. Kung gusto namin kayong puksain dahil karapat dapat kayong mamatay. Nung ikaw ay sumira sa Celestial Martial Decree, dapat alam mo na darating ang araw na to. Tama na. Tapusin na natin to. Klaro na sa akin ang ugali mo. Ang Celestial Martial Hall ngayon ay hindi na ang Celestial Martial Hall ng orihinal na Lord of War. Sa palagay ko, ang lugar na ganito ay wala ng dahilan para magpatuloy. Ikaw talaga. Halata, ang yabang mo. Saktong-sakto, dapat ka lang mamatay. Tama na ang daldal. Pindutin mo na ang gatilyo. Sige, tapusin na natin to. Pindutin mo na ang gatilyo. Claire Island. Hindi pa naman kailangan. Yan lang ba ang kayang gawin ng Celestial Martial Hall? Sa tingin ko mas maganda pa kung isara nyo na lang ang sekta ngayon. Tumigil na kayo sa pagpapalabas at pagpapahiya ng sarili. Huwag kang masyadong mayabang. Kita ko na agad na magulo ang internal na enerhiya mo. Isang eksperto na lang ang kailangan. Babagsak ka na kaagad. Ganun ba? Papuputok ang signal flare. Tawagan si Supreme Leader Aubrey. Oh. Mabagal. Ulitin. Ulitin. Master, bobo ba talaga ako? Kahit anong ensayo ko, hindi ko matamaan ang standards mo. Hindi ka bobo. Ano ang dahilan? Mas malakas lang talaga ako. Sa kasanayan mo, nakakabilib na nakakatapat ka sa akin ng ilang suntok. Master, ang yabang mo ah. Sige, tuloy pa tayo. Master, tingnan mo ang nahanap ko. Sandaang taon na Snow Lotus. Ayos to ah. Oo nga, pinaghirapan ko talaga hanapin yan. Sige na, kainin mo na. Ako ba? Siyempre, regalo ko yan sa'yo. Pag kinain mo yan, lalakas ka palalo. Bakit hindi mo na lang kinain yan? Hindi ko gagawin yon. Para talaga sa'yo to, boss. Kainin mo na. Sutil ka talaga. Boss, anong ginagawa mo? Napakaaliw mo talaga. Anong ginagawa mo? Boss, talagang nag-effort ako para sa'yo to. Bakit mo to ibinabalik sa akin? Alam mo ba, boss? Para lang makuha ko tong Snow Lotus na to, sobrang dami kong pinagdaanan. Sobra-sobra ang hirap na tiniis ko. Napakaaliw mo. Na-appreciate ko naman yung effort mo. Ngayon, umupo ka na. I-refine mo ang gamot. Nilunok mo na yan. Huwag mo nang iluwa. Ayoko na yan. Kadiri naman. Nandito rin si Aubrey. Ang lakas ni Aubrey ang pinuno ay umabot na sa pinakamataas na antas. Siya ang naghahari sa mundo. Hindi pa siya natatalo kahit kailan. Uy, bata, natatakot ka na ba ngayon? Kung ngayon ka lang natakot, huli na. Si Aubrey ang pinuno ay personal na alagad ng Panginoon ng digmaan. Sobrang galing ng mga kakayahan niya. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Tapos na, wala na tayong pag-asa. Sabi ko sa inyo, hindi natin dapat sinira ang kautusan. Ngayon... Tama na. Tapos na ba kayo? Lagi na lang, bago pa mangyari ang kahit ano, parang ipinapatunog niyo na agad ang kampana ng kamatayan. Tumahimik ka nga. Makinig kayo ng mabuti. Natatakot sila kasi takot sila sa Celestial Martial Hall natin. Takot sila kay Aubrey ang pinuno. Pero ikaw, isa ka lang.
walang takot na ulol na mamamatay na lang ng hindi man lang namamalayan. Mahal, wala akong pakialam kahit gaano pa kalakas si Aubrey ang pinuno. Bago pa siya makapunta rito, tapusin na natin ang mga buwisit na yan. Ikaw, huwag kang gagawa ng kahit anong kapusukan. Bibig mo yang may kasalanan. Bakit ako ang kailangang sumalo para sa'yo? Ang ganda ng sinabi mo. Huwag kang magwala. Ito ba? Ang Celestial Martial Hall na kinatatakutan nyo? Pero Aubrey ang pinuno. Ano ngayon kung si Aubrey yan? Pag dumating si Aubrey, paluluhurin ko siya at luluhod talaga siya. Bakit parang walang respeto ka sa kanya? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mahal, itigil mo na yung mga biro mo. Si Aubrey ang pinuno ay malamig at walang puso. Hindi siya basta-basta pinagtatawanan. Kahit na makaharap natin si Master, hindi man lang lumuluhod si Supreme Leader Aubrey. Akala mo luluhod siya sa'yo? Nanaginip ka lang siguro. Paano kung makita ako ni Aubrey at totoong lumuhod siya? Kakain ako ng tae habang tumatayo ng baliktad. Ha! Si Ananga. Ikaw nagsabi niyan, ha? O siya, bata. Dahil may lakas ng loob kang bastusin si Supreme Leader Aubrey ng ganyan, pagdating niya, isasalaysay ko ng buo lahat ng ginawa mo sa kanya. Patay ka talaga pagkatapos. Mahal, di ba sabi natin uubusin natin lahat sila? Bago pa siya dumating? Hayaan mo na. Makakadumi lang sa mga kamay ko kung papatayin ko ang mga to. Pagdating ni Aubrey, siya na ang bahala sa kanila. Pero si Miss Aubrey. Tama na, sobra ka na. Hindi mo ba kayang hintayin si Supreme Leader Aubrey bago magsalita ng walang kwenta? Kailangan mo pa siyang pukawin para patayin tayong lahat ngayon? Elda, ako. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Claire, magme-meditation lang muna ako. Bantayan mo muna rito. Mag-ingat ka. Sino ang naglalakas loob na bastusin ang Celestial Martial Hall? Supreme Leader Aubrey, nandito kami para maglingkod sa iyo. Mag-relax lang kayo. Miss Aubrey, sila yon. Sila ang sumira ng Celestial Decree at wala pa silang respeto para sa Celestial Martial Hall. Tama. Paanong nagawa mong sirain ang batas ko? Ang kapal ng mukha mo ah. Itawan niyo ang direktor namin. Sunggaban niyo sila. Ano man ang dahilan, wala dapat sumisira ng Celestial Martial Decree. Simula ng ikaw. Ang sumira nito, parang gusto mo talagang mamatay. Miss Aubrey, yung taong sumira ng utos, hindi ang direktor namin. Sino naman pala? Miss Aubrey, yung mokong na yon ang may gawa. Sinira niya ang decree at nagmamagaling pa. Sinabi pa niya na kapag nagkita kayo, mapapaluhod ka. Miss Aubrey, ang asawa ko nagsasalita lang naman. Pakiusap, huwag mong masamain. Sinira mo na ang utos ko, tapos puro kalokohan pa sinasabi mo. Gusto mo pang ipaluhod ako sa'yo? Mukhang gusto mo talagang mamatay. Aubrey, grabe ka na ngayon. Sikat na sikat ka na pala. Boss? Boss, ibig sabihin ba nito? Siya ang Panginoon ng digmaan? Pwede kaya? Siya ba talaga ang Panginoon ng digmaan? Boss. Tama na, hindi ako ang boss ninyo, Aubrey. Ang laki na ng narating mo ngayon. Wala ka ng tanong-tanong bago ka pumatay ng tao. Alam mo ba, kung sino ang muntik mo nang sakalin hanggang mamatay? Siya ay... Asawa ko. Ibig sabihin, asawa ng boss mo. Sabihin mo nga dahil sa ginawa mong pambabastos sa kanya, ano ang nararapat mong parusa? Nabastos ko ang asawa ng boss ko. Karapat dapat lang akong mamatay dahil dito. Ako ginamit ko lang ang kamay kong to para sakalin ang asawa ng boss ko. Puputulin ko to ngayon para makabawi sa nagawa ko. Honey, hindi mo ba siya pipigilan? Huwag na. Maestro, sa lahat ng taon na to, hinanap kita kung saan-saan. Ayos lang. Maestro, ito ang sumpang lasong siyam na impyerno. Paano nangyari to? Sino ang naglason sa'yo? Sina Robin at Louie ang may gawa. Sila ang naglason sa akin. Tinatawag ni Miss Aubrey na maestro ang asawa ko? Posible kayang ang asawa ko ang maalamat na Panginoon ng digmaan? Ang asawa ko ba ang Panginoon ng digmaan? Hindi ko akalaing sila pala yon. Ang manlolokong magkasintahan, sobrang kalokohan na to. Matagal na nilang niloloko ako. Papatayin ko sila.
Sino ang balak mong patayin? Magandang araw po, Vice Maestro ng Bulwagan. Ang tagal na nating hindi nagkita, John. Di ko inasahang buhay ka pa at nagtatago ka pa pala sa ganitong lugar. Dahil buhay ka pa, paano ko pa magagawang mauna pang mamatay kaysa sayo? Matagal tayong di nagkita, pero parang di pa rin nagbabago ang bibig mo. Pinapatawa mo ako. So siya na pala ang asawa mo ngayon? Oh, kamusta? Anong masasabi mo? Hindi ba naman mas maganda pa siya ng 100 beses kumpara sa'yo? Ikaw talaga. John, pupunitin ko ang mukha ng asawa mo harapan mo mismo. Tingnan natin kung magmamagaling ka pa. Robin, ikaw ang nagbigay sa guro ko ng lason na 9 nether poison, di ba? Bakit mo yun ginawa? Kailan ba sinaktan ng guro ko ang damdamin mo? Oo, naging mabuti ba siya sa akin? Simula noong pinakasalan ko siya, ni minsan hindi nga niya ako tiningnan ng maayos. Sa puso niya, mas mahalaga pa ang isang katulad mong apprentice kaysa sa akin. Nagsisinungaling ka. Kahit na ganun, hindi mo pa rin dapat lasunin ang guro ko. Ngayon, ibigay mo agad ang antidote. Kung hindi, ang antidote? Meron ako niyan. Kahit anong galit natin dati, nagmamakawa akong ibigay mo sa akin ang antidote. Kung gusto mo ng antidote, sige lang, lumuhod ka lang tapos magbigay ng 3 beses na pagyuko. Huwag kang lumuhod, Claire. Sige, luluhod ako ngayon para sa'yo. Ang tanga mo, Claire. Kahit lumuhod ka pa sa kanya, hindi pa rin niya ibibigay ang antidote. Kilala ko na masyado ang ugali niya. Isa lang siyang tangang, walang utak, malaki ang dibdib, at palit-palit ang utak. Ah, tama pala. Tungkol naman sa dibdib na yan, hindi naman talaga ganun kalaki. John, gusto mo talagang mamatay, ano? Wala nang kwenta ang buhay ko, kaya wala akong pakialam. Sa totoo lang, ikaw at si Louis siguradong mauuna pa sa aking mamatay. Sa kamay mo lang? Bakit? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Akala mo ba na kami ni Louis pareho pa rin ng lakas tulad ng dati? Hindi lang kayo matindi ang lason. Kahit pa nasa rurok kayo ng lakas at walang lason, kami ni Louis. Ayos. Bakit ka natatawa? Ito na yata ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. Bakit? Bawal ba akong tumawa? Ang kapal ng mukha mo. Mamatay ka. Gusto mo talagang mamatay, ha? Aba, ang lakas mo na talaga ngayon. John, ngayong araw, yayapakan kita. Tapos, sa harap mo mismo, sisirain ko ang mukha ng asawa mo. Katulad ng ginawa mo noon sa mukha ko. Ikaw talaga, baliw kang babae. Laso ng ginamit mo noon sa akin at nagpadala ng mga tao para patayin ako. Sisiraan ko raw ang mukha mo? Hindi ba't nararapat lang yon? Mas pipiliin ko pang patayin mo na lang ako. Sana pagkatapos noon, napatay mo na rin ang sarili mo, di ba? Ikaw? magbayad ka gamit ang buhay mo? Anong kapangyarihan ito? Anong itim na mahika to? Ito ang konsumisyon ng kaluluwa. Ano ang konsumisyon ng kaluluwa? Isa itong itim na teknik. Kapag ginamit mo to, nasisira ang daloy ng enerhiya mo at nag-iiba rin ang ugali mo. At kadalasan, hindi nagtatagal ng buhay ang gumagamit. Eh bakit niya ginagawa to? Kasi siya, isa siyang marahas at siraulong tao. Delikado na to. Kailangan nating iligtas si Miss Aubrey. Sa tingin mo ba, wala na kami? Gregory Pace, ang kapal ng mukha mo na hawakan ng asawa ko. Lumuhod ka. Elder Pace, wala kang dapat ikatakot sa kanya. Malubha na siyang nalason. Maya-maya lang, wala na siyang silbi. Pero, sabi ko, lumuhod ka. Ito. At ikaw, Cody Reed. Lumuhod ka. Ikaw. Ano? Akala mo ba mas malakas ka kaysa sa kanila? Pumunta ka sa impyerno. Mahal. John, hindi ka naman ganyan kagaling. Sinabi ko na sa'yo, iba na ako ngayon. Kahit noong pinakamataas ang lakas mo, hindi pa rin ako matatakot sa'yo. Bakit hindi pa kayo tumatayo? Tingnan mo si John, para na siyang kandilang mamamatay na. Hindi na siya magtatagal. Tumayo na kayo. John, sa ngayon, kung handa kang lumuhod at magmakaawa, pwede pa kitang patawarin, pabubuhay pa kita. Sina, tama na. 30% lang ang lakas ko ngayon.
Ano, natulak mo lang ako ng ilang hakbang? Mayabang ka na? 30% lang? Imposible yan. Maniwala ka sa gusto mo. Wala akong pakialam kahit gaano kalakas ka. Hindi mo pa rin ako kayang talunin ngayon. Yun ang totoo. John, kita ko na. Yung siyam na sumpang lason umabot na sa mga laman loob mo. Gaano ka man kalakas? Hindi mo kaya tanggalin ang siyam na sumpang lason. Ano bang pinupunto mo? Sa totoo lang, nagkagusto rin ako sa'yo noon. Nilason kita dati. Dahil lang ang lamig mo sa akin. Kaya ang pagmamahal ko napalitan ng galit. Yung kasunduan natin. Tatay mo ang may gusto nun. Sa akin naman, ginawa ko lang yun para suklian ang kabutihan ng tatay mo. Simula nung naging tayo, lahat ng kaya kong ibigay, ibinigay ko na. Oh. Binigyan mo ako ng yaman at luho at binigyan mo ako ng mataas na posisyon. Pero ang isang bagay na hindi mo binigay sa akin ay ang pag-ibig. Sinabi ko sa'yo, ibinigay ko na lahat ng kaya ko. Wala akong pag-ibig. Hindi ko yun maibibigay sa'yo. Kaya mula simula hanggang dulo, hindi mo ako minahal. Sa buhay na ito, ang nag-iisang taong mahal ko ay ang asawa ko. Claire Whitmore. John, Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige, bahala ka. Dahil sobrang loyal niyo sa isa't isa, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. John, kung talagang papatayin mo ang babae na to sa harap ko, tapos luluhod ka at yuko sa akin, at sasabihin mong ako lang ang mahalaga sa'yo habang buhay, tutulungan kitang ma-neutralize ang Nine Nether Poison na to. Simula noon, ikaw pa rin ang pinakamataas sa mundo. Ikaw pa rin ang Lord of War. ako... Walang halaga ang buhay ko. Hindi naman kawalan. Gagamitin ko ba ang buhay ng asawa ko para iligtas ang sarili ko? Hindi talaga. Kung mamamatay ako, ibibigay mo ba ang antidote? Aw. Basta ibigay mo ang antidote. Mamamatay ako rito mismo sa harap mo. Hindi. Kailangan ikaw muna ang mamatay. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Grabe, ang galing mo magkunwari. Para ka lang umaarte para kay John, di ba, John? So ang tipo ng tao na gusto mo, ganito klaseng basura. Honey, ako. Claire, ayos lang. Matagal na tayong mag-asawa. Paano ko naman hindi malalaman ang nararamdaman mo para sa akin? Paano ko naman hindi maintindihan? Tama na. Tigilan mo na yan. Kung ibibigay mo lang ang lunas sa Nine Nether na lason, pwede kitang palampasin, pati ang asong si Louis, Celestial Marshall Hall. Kunin mo na kung gusto mo. John, nababaliw ka na ba? Hindi mo pa rin alam kung sino ang may control dito. Ngayon mismo, kinigira ka namin. Sa pananalita mo, parang ikaw pa ang may hawak ng sitwasyon. Magsalita ka pa ng isa pang salita, tatapusin na kita. Ano ba ang kinakatakutan mo? Natalo ko na siya dati. Puro walang kwentang basura. Sa ganitong sitwasyon, naglalakas loob ka pa akong takutin? Sa tingin ko, yung lason ay nagpabulok na sa utak mo. Binibigyan kita ng chance mabuhay. Huwag mong sayangin. Mamatay ka na. Honey. Boss? Makikipaglaban ako sa'yo hanggang sa dulo. John, ano pa bang natitira sa'yo ngayon bukod sa pagpapanggap? Napagtanto ko na hindi na talaga kita gusto kasi hindi ka naman ang Lord of War na inakala kong ikaw. Robin, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Ibigay mo lang ang antidote at pwede kong patawarin kayo ni Louis mula sa kamatayan. Ang Celestial Marshall Hall pwede na rin maging iyo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Tarantado ka! Tinalo kita, tapos ikaw pa ang nagbibigay ng pagkakataon? John, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Tingnan mo ang mukha mo habang nag-iinarte ka na parang bata. Kalimutan na. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero wala ka talagang silbi. Hindi. Pumunta ka sa impyerno. Sir? Ayos lang ako. Ang lakas ko
ay 60% lang ang bumalik. John, hinugot mo na naman ang isa pang gintong karayom. Pero ang lason, Ayos lang. Sa wakas, bago ako mamatay, maaayos ko ang lahat. kung mamamatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Paano magiging posible ito? Paano siya naging ganito kalakas? Hindi ito totoo. Ngayon, kukunin ko lahat ng lakas mo. Pagkatapos, ako na ang magiging pinakamalakas sa mundo. Kapag nawala na ang lakas mo, tingnan natin kung gaano kakayabang. Sino mang magtatangkang gumalaw, mamamatay. Walang makakaligtas sa'yo ngayon. Ganoon ba? Talaga bang akala mo na mangyayari ang gusto mo? John! Ito ang siyam na lason ng kamatayan. Talaga bang iniisip mo na kaya mong kunin ang lakas ko? Gusto ko lang na magpasa ng kaunting siyam na nether na lason sa'yo. Oh, paano? Ikaw. Ano ang pakiramdam? Huwag mong sayangin ang lakas mo. Kahit ako, hindi ko kayang pigilan to, lalo na ikaw. Buisit. Ganun ba? Yang konting lason na yan? Kumpara sa nasa akin, wala yan. Ahas ka, ibigay mo na agad ang lunas. Kung hindi, papatayin kita dito mismo. Silang, patayin mo ako at hindi rin maliligtas si John. Akala mo hindi ko kaya? Miss Keller, kung gusto mong ibigay ang lunas, pangako ko sa buhay ko na walang gulong mangyayari sa'yo at palalayain ka namin. Toto? Makakapagsumpa ako. Claire, ako. Mahal, pwede kitang sundan sa lahat ng bagay. Pero tungkol dito, kailangan ikaw ang makinig sa akin. Si. Miss Keller, ang lunas. Bakit pa tayo magpapaligoy-ligoy sa kanya? Diretso nang halughugin natin siya. Ayos na yon. Oo nga, ang talino mo eh. Akala mo ba nandyan lang sa akin ang lunas, baka kasi matuklasan mo agad? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang lunas? Nagbago na ako ng isip. Hindi ko na ibibigay ang lunas sa inyo. Ikaw talaga? Kung talagang kaya mo, sige, patayin mo ko. Akala mo hindi ko kaya? Sige, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Hayaan mo na ako ang bahala dito. Okay ba? Oo, ma'am. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ko ibibigay ang antidote sa'yo. Kung may lakas ka ng loob, edi patayin mo ako. Pasensya na, Miss Keller. Kung ipipilit mo na wag ibigay ang antidote, talagang mapipilitan akong kitilin ang buhay mo. Sa huli kasi, ang pagpatay sa asawa ay utang na hindi mapapatawad. Pero kung gusto mong mamatay, hindi ka ganon kadali mamamatay. Anong ibig mong sabihin? Ayoko sanang gawin to sa'yo, pero ikaw ang nagpupumilit. Wala na akong choice. Minsan kasi, ang gusto mong mamatay hindi madali. May narinig akong kwento kay Lolo tungkol sa isang paraan ng pagpatay. Kung okay lang sa'yo, pwede kong subukan sa'yo. Ma'am, anong klase yon? Interesado ako. Pwede mo bang ikwento? Ibaon daw sa lupa ang tao, ang ulo lang ang nakalabas. Tapos, sa likod ng leeg, hiwain mo ng kaunti. Ay, para saan naman yon? Medyo nakakatakot pakinggan, ah. Pagkatapos hiwain, bubuhusan ng mercury yung sugat. Ay, grabe. Sobrang sakit siguro nun. Pagdating ng oras na yon, ang tao magsisimulang mamilipit, magsisigaw at magwawala. Tapos, sa bandang huli, matutuklap ang balat sa buong katawan niya. Ito lang ang unang hakbang. Marami pang ibang masayang bagay na pwedeng subukan. Ganun ba? Tulad ng ano? Kumuha ng isang palanggana ng mainit na tubig at ibuhos iyon sa kanya. Anong tingin mo? Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Robin, ayokong umabot tayo sa ganito. Gusto ko lang namang makasama ang asawa ko at mamuhay ng tahimik. Kung hindi mo bibigyan siya ng paraan para mabuhay, hindi ko mamasamain na maging halimaw. Robin, may mga pagkamatay na mahalaga ang ibig sabihin. May iba naman na walang kahulugan kahit katiting. Kung ipipilit mong magmatigas ng ganito at isama pa kami sa kamalasan mo,
Ano pa ang silbi ng mabuhay? Sa totoo, hanggat pareho tayong nabubuhay, ang buhay mo maaari pa ring mapuno ng maraming makabuluhang bagay. Robin, pumili ka. Pwede tayong mabuhay na magkasama o pahirapan kita hanggang mamatay at samahan ka sa impyerno. Makukuha ko ang lunas para sa'yo. Pero yung lunas na meron ako, kulang ng isang sangkap. Ang sangkap ay tinatawag na Ghost Orchid. Nasa kay Louie ang Ghost Orchid. Ayaw niyo ba ng Ghost Orchid? Nasa kamay ko na ito. Kunin niyo na. Luis, tulungan mo ako. Kunin niyo na. Magandang araw, boss. John, hindi ko akalain na magkikita pa tayo ulit. Hindi rin ako. Nung una tayong nagkita noon, lumuhod ka sa harap ko at sinabi mo na basta makasama lang kita payag kang maging aso ko. Tinuring kitang parang tropa. Pero tingnan mo ngayon, nakipagsabwatan ka sa fiancé ko at nilason mo ako. Sabihin mo sa akin paano ka? Naging iba sa hayop? Kasalanan mo lang din yan. Ang tropa mo at fiancé mo pareho kang linoko. Dapat magmuni-muni ka. Hindi ako kailanman nagmumuni-muni sa sarili. Sa pagkakamali ng iba, malaki ang mundo, lahat naman yata, makakatagpo ng ilang hayop sa buhay nila. Ikaw, John, ang bibig mo pareho lang ng suntok mo. Ang kaibahan lang mas mabaho pa rin yung bibig mo. John, alam mo ba isa lang ang Ghost Orchid na to? Ito lang ang pag-asa mong mabuhay. Sige na, luhod ka at magmakaawa ka sa akin. Kung hindi sisirain ko itong bulaklak. Wag. Pag sinira mo ang Ghost Orchid, hindi rin siya mabubuhay. Louie, huwag mong sirayan ang Ghost Orchid. Nangako na si John sa amin na kapag binigay mo ang antidote, palalayain niya kaming dalawa. Robin, kung mabubuhay ka o mamamatay, wala akong pakialam. Talaga bang iniisip mo na pumunta lang ako dito dahil mamamatay ka na? Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Inaabangan ko nga yan. Hahaha, John, tatanungin kita huling beses. Luluhod ka ba o hindi? Gusto mong lumuhod ako? Nananaginip ka. Nananaginip ka. Kung ibibigay mo lang ang orchid flower, luluhod ako sa harap mo. Claire, huwag kang magpakatanga. Kahit ano pa gawin natin, hindi niya yan ibibigay. Pero... Ayos lang. Lahat naman tayo mamamatay bandang huli. Pero mangako ka sa akin. Pag wala na ako, ayusin mo ang buhay mo, ha? Pwede? Robin, kung mabubuhay ka o mamamatay, wala akong pakialam. Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Inaabangan ko nga yan. Hindi ko mapaniwalaan na para lang. Sa ganon klaseng tao, nataktan ko si John. Itong tatlong botelyang porcelana. Pare-pareho ang itsura. Pero sa totoo lang, ito lang ang may antidote. Pag yung iba ang ininom mo, pikit mata, patay ka agad. Ikaw. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko. Wala na akong dignidad. Para mabuhay pa sa mundong to. Bakit ayaw mo akong hayaang mamatay? Robin, kahit anong buhay, mas mainam pa rin kaysa sa wala. Mahaba ang paglalakbay ng buhay. Pag-ibig at romansa, maliit na porsyento lang yan sa kabuuan. Marami pang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Pero, Louie, ang samaan natin ng loob. Bakit hindi na lang natin tapusin ngayon? Tapusin? Bakit ko kailangang tapusin yan kasama ka? Ang kailangan ko lang gawin, wasakin ang orchidyang to. At umalis na lang. Hindi ka ba patay na rin sa huli? Itatanong ko na lang to huling beses. Luhod o hindi? Louie, mali ka. At malala ang pagkakamali mo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ang buhay mo, palaging nasa kamay ko. Handa na. Akong patayin ka bago pa ako mamatay. Ang dahilan kung bakit hindi ka papatay, kasi hindi ko pa kailangan mamatay. Pero ngayon, sa 3 gintong karayom ko, 2 na ang nahugot ko. Kaya pala ang 3 makalangit na karayom ang nagpanatili sa'yo na buhay. Balak ko sanang hanapin ka, pero hindi ko inaasahan na ikaw pa mismo ang lalapit sa akin. Mas maganda nga to. John, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Nagbago na ang panahon. Sa lahat ng mga taon na to, pinag-aralan ko ang soul-severing art. Para lang pabagsakin ka. Nakikita ko, talagang gumanda ang galing mo. Kung hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ako. ang soul-severing art ni John iba sa akin. Dahil siya, matapos mong ipakastra, mas bagay sa soul-severing art. Ngayon, dapat ka talagang mag-ingat. Mas maganda pa, makahanap ng katapat
Kapantay sa galing, hindi ba mas masaya yon? Tama na. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Gusto kong lumuhod ka ngayon. Lumuhod sa harap ko. Kung hindi mo gagawin, sisirain ko ang bulaklak na to. Wag. Kung natalo mo ako, luluhod ako sa'yo at tatawagin kitang ama. Pero kung hindi mo ako matalo at hindi ko makuha ang orchid, dun lang ako masisiyahan kung papatayin kita. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng master ko, itong orchid. Ang life insurance mo. Kung nanalo ka, tatanggapin namin ang pagkatalo. Iyon na lahat. Kung natalo ka, sa amin na itong orchid at hindi ka namin papatayin, pwede kang umalis. Paano? Payag ka ba? Kung talagang may tiwala ka sa sarili mo, wala kang dapat ikatakot. Sige, pumapayag ako. Ha. Dito lang ang bulaklak. Huwag mo itong sirain. Ang daya mo. Ha. Honey, mag-ingat ka. Boss. Ha. Yun lang ba kaya mo? Akala ko pa naman matindi ka. Ha. Yun lang ba talaga lakas mo? Hindi sapat. Isa pa. Ha. Tama na. Pag naubos ko na ang lahat ng lakas mo, simula ngayon, ang mundong ito ay magiging akin, Louis Pratt. Ha. John, sigurado akong hindi mo. Inaasahan to, di ba? Pustahan tayo. Hindi mo inakalang matatapos ka rin ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Ang siyam na lagim na lason. Inumin mo lang ang kalahati ng Ghost Orchid, kasabay ng kalahating bote ng panlaban, para mawala ang lason. Huwag mo kaming subukang lokohin. Sa ganitong sitwasyon, bakit pa ako magsisinungaling sa inyo? Talo talaga ako. Hindi ito pwede. Yun ang siyam na lagim na lason. John, kung wala yung lason na yon, wala ka pa ring panama sa akin. Ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Pinakamalakas. Ikaw, ako ang nag-promote sa'yo. Paano mo nagawa? Isa kang kontrabida na ang dami ng kasalanan. Matagal na akong nagdusa sa ilalim mo. Ngayon, sa wakas, tatanggalin ko na ang kasamaan na ito sa mundo. Panginoon ng digmaan, ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Paalam. Dahan-dahan lang, dahan-dahan, huwag kang madapa. Hindi naman ako ganon kahina. Tsaka martial artist din ako. Sabihin mo nga, sa tingin mo ba, lalaki o babae? Babae, sigurado. Kasi tiyak na magiging kamukha mo siya. Matalino at elegante. Kung lalaki na katulad mo, hindi ba mas angat pa siya? Hindi pa nga ako nakapasok. Naririnig ko na nagpupurihan na kayo. Alam mo, matagal na kayong kasal. Bakit parang sobrang lambing nyo pa rin sa isa't isa? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ako. Boss, naayos ko na ulit ang Celestial Martial Hall. Dumiretso talaga ako dito para mag-report sa'yo. Ang galing ng trabaho mo nitong nakaraang taon. Tandaan mo palagi, ang Celestial Martial Hall ay laging tumutulong sa mahihina at nagtataguyod ng katarungan. Tatandaan ko yan. Pero boss, sigurado ka bang hindi ka nababalik sa hall para maging hall master? Ano bang saysay ng pagiging master? Ngayon kasi araw-araw kasama ko ang asawa't anak ko. Wala na akong hihilingin pa. Masaya ka nga. Pero ipinasa mo naman lahat ng trabaho sa akin. Gusto mo bang mabugbog, ha? Claire, tingnan mo siya. Siya nga pala. Nasaan si Robin? Siya? Naglakwatsa para maglibot sa mundo. Balita ko, nakahanap pa siya ng mabuting lalaki. Mukhang ayos ang buhay niya ngayon. Kung ano-anong kasalanan ang ginawa niya. Ang dali naman ng naging hatol sa kanya. Huwag mong sabihin ganyan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala si Claire. Tsaka, sa huli, pinili rin niya ang tamang landas.
Malaki ang utang na loob ko sa tatay niya. Kaya ito na ang pinakamagandang kinahinatnan. Kung ikaw nga walang sama ng loob, wala na rin akong masasabi. Hoy, nga pala, Claire, anong ulam? Mamaya? Kain. Yan lang talaga nasa isip mo. Mag-ingat ka, baka lamunin mo sarili mo sa kabusugan. Claire, tingnan mo siya. Palagi niya akong inaapi. Ako na ang bahala sa kanya. Sandali lang. Bawal mo nang apihin si Aubrey. Naiintindihan? Sina.